Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. nanawagan ng unity. Wow, ang gandang pakinggan. Kaya lang, lalo na ngayon, nag-birthday ang ating Tatay Digong. 1 year na siya mahigit sa imbes na nandito si Tatay Digong natin, nagpapahinga. Dahil sa kagagawa ng Marcos Jr. administration, kinidnap nila. Paano ka ngayon makikipag-unite sa group effort na nagpakulong sa ating tatay? Yun ang tanong. Madali yung manawagan. Kaya lang yung taos-pusong makipag-unite ka sa group effort na ito, I don't know. Sa pagsisimula ng Holy Week, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. ng pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Oy, yung kinidnap ninyo, anong klaseng malasakit sa isa't isa, pagkakaisa? Bakit nyo kinidnap ang dating Pangulo? Yun ang tanong. Kasabay ng patuloy na kinakaharap ng mga hamon sa bansa at sa buong mundo. Sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagaan ng pagiging iisa bilang bansa. Sabi niya, May this Holy Week strengthen our resolve to become a nation guided by faith, united in purpose, and inspired by selfless service. Ang sarap pakinggan po o basahin. Kailan? Galing ba yun sa puso? Ay kung gusto niyo ang pagkakaisa, pinabayaan nyo na lang sana si Tatay Digong namin na kung kasuhan nyo, ikulong nyo dito sa Pilipinas. Ako, okay lang ako nun. Kung may paglabag siya sa karapatang pantao, sa kanyang war on pulburon, so be it. Iharap nyo sa hustisya sa bansa. Kailang yung ginawa na kinidnap, dinala doon, sobra 1 year na siya, doon na siya, 2 birthday niya, doon na. Tapos mananawagan kayo ng pagkakaisa, malasakit sa isa't isa. Ano ba yan? Sa hanggang salita lang? Ano pa? Naway patatagin ng Holy Week ang ating paninindigan. Maalala ko tuloy nung Christmas ba yun? Tinanong ng media si BP Sara kung either Christmas ba o Valentine's. Parang message. Ayokong magbigay ng message sa kanya. Hindi porke Christmas o Valentine, i-greet ko siya. Hindi pwede. Basta ayoko. Ayoko siyang i-greet. Doon ako bilhin. Sa mga Duterte, hindi sila plastic. Kung galit, galit. Hindi katulad ng iba dyan, kung nagsasalita, wow, ang bait, wow, ang gandang sinasabi, ba't iba ang ginagawa? May post akong nabasa. Post mismo ng Pangulo Bongbong Marcos Jr. Rodrigo Duterte. March 28, 2017. Kasikatan pa ni Tatay Dugong nun, presidente siya. Nako, mayroong litrato ni Tatay Digong, may hawak na gitara, nandyan din si Bongbong Marcos, parang, happy birthday, parang gano'n, my friend, Tatay Digong, happy birthday Mr. President, continue your music. Meron siya, nung nailibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani, sabi niya, hindi ko makakalimutan ito, utang na loob na ito sa President Duterte. Mga ganun ba? Tapos, nanalo siya 2022 nang dahil sa tulong ng mga Duterte. Halos hindi ako makapaniwala na payagan niyang dating presidente na i-group effort. Grabe. Kaya ako, never to Marcos again. Except, I'm sorry para sa akin, except kay Manang Aimee. Kasi si Manang Aimee, Senator Aimee, napatunayan niya ang loyalty niya una sa taong bayan. Then of course, loyalty niya sa mga Duterte.
may post nga si Senator Amy yung kung maghanda siya ng birthday ni Tatay Digong, ang ihanda niya inununan. Wow! Ano yung inununan? Paksiw sa Tagalog, inununan sa Bisaya, paksiw. Ito, namimiss mo na ito, Tatay Digong, kung maghanda ko sa ano. Nakakaiyak yung parang tula. Yung post ni Senator Amy na yun, yung ihahanda niya, parang kambing, kilawin, mga Filipino food ba? So I hope na ang ating Tatay Digong, naka-adjust na siya doon ng mga pagkain. Kasi wala namang balita na namamayat siya. I hope na okay na ang kanya. Anyway, ano ngayon? Domingo Ramos, Palm Sunday. So, okay naman yung kung leaving aside politics, spiritual renewal natin, talagang magnilay-nilay tayo ngayon. Personally, ako, malaking pagpasalamat ako kasi ako, inaamin ko talagang grabe akong makasalanan. Kaya lang, naintindihan ko yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin. Yung namatay siya sa krus, nailibing, then na nabuhay muli on the third day. That is for the forgiveness of my sins and your sins. At dahil nabuhay siya muli, tayo na naniniwala sa Panginoong Hesus, kahit mamamatay tayo, mabubuhay din muli. There is everlasting life. Yun po ang good news na dala ng Panginoong Hesus sa Panginoong Hesus. Kaya magpasalamat tayo itong semana. Hindi lang Semana Santa. Ang aking pasalamat every day, whole year, ang aking Semana Santa. Yung gospel, sinasa puso ko ang gospel po is ABC ang ano ko eh. A, accept that I am a sinner. You are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan. Kasalanan mo at kasalanan ko. And then C, commit or surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Sana ikaw kapatid, ganun din. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel o ang income sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga panghasin nga sin nga di na may maulanan. Oo. Salamat po. Magpa inaat unta niya magpadayon ang inabang para
dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.